Hello. Magandang buhay, mabiyayang buhay, mapagpalang buhay, mapayapang buhay, mahabang buhay sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan at mga ka-ride-on sa ating Panginoong Kristo mula sa iba't ibang sulok ng Luzon, ng Visayas at ng Mindanao, nating pinakamamahal na bansang Pilipinas, tinaguriang perlas ng silangan. Gayon din sa iba't ibang panig ng buong mundong ito na kung saan naroon ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers at mga migrated families. Ang abang lingkod ng Diyos ay narito muli upang pangunahan ang episode 1033 ng Ride On the Ministry, araw po ng Wednesday, Miyerkules, April 19 at 20 at 23. Yes, ang Ride On the Ministry, Ride On with Jesus Christ, Ride On with His words, Ride On with the Son of Praise, worship, prayer, and service. Tayo po ay sumandaling manalangin sa banal na presensya ng ating Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, maraming salamat po na Ikaw po ay aming nakapiling. Sa mga nagdaang mga araw, katulad po kahapon at gayon din ang buong magdamag. Salamat Panginoon sapagat Ikaw po ang siyang nag-ingat, nagpala, nanguna sa amin. Kaya nga po Diyos, nararapat lamang na Ikaw ay aming pinupuri sa Espiritu at sa katotohanan. Pagsambang mula sa aming mga puso. O aming Ama at aming Diyos, kami po ay muli mong pangunahan sa pagkakataon na ito at gayon din sa buong maghapon. Maitoon ang aming mga puso at isipan sa iyo, Diyos. Ikaw pong maghari, ang banal na Espiritu. Lahat, Panginoon, ay iniaalay po namin. Pati na po, Panginoong Diyos, ang maayos nawa na kalagayan po ng internet at signal. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming pagsamo at panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang dugong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain o Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikain o Diyos para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan.
Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Handog kong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Yes, our Lord Jesus, sa'yo lamang handog naming pagpupuri. Marapatin niyo, Panginoon, ng mensahe ng buhay na nais ninyo pabatid sa amin. Dumaloy, Panginoon, sa kaibuturan ng aming mga puso at gayon din sa aming mga isipan, upang ang mga ito ay magmanifest sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po sa awit na ito, sa mensaheng dala nito, at gayon din ang nag-compose nito na inyong kinasangkapan. At ang naglapat ng musika nito at gayon din ng lahat ng umaawit. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming pagsamo at panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Good morning po sa bawat isa inyo, mga ka-ride on sa Panginoon. Kumusta ho ba kayo? Kumusta po ang nakalipas na buong maghapon, buong magdamag ang abang lingkod ng Diyos ay talaga naman napuyat tayo. At shout out pala kay kapatid na Roy Simborio ng Team Pagbabago ng Bacoor City, Cavite. At kahapon ay nag-preach siya ng talaga naman pinagsamang breakfast at tanghalian sa umaga. Diyan sa bantang Walter Mart. At God bless you, kapatid na Roy Simborio. At gayon din ang kapatid na Marilu Biray ng ating pagbabago ng Bacoor City, Cavite, na kung saan ay salamat sa pasalubong mo na suman mula sa Batangas. Puri ng Panginoon, patuloy kayo na pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. At gayon din shout out at salamat din kay kapatid na Kerosene Shalom Matangonan at ang kanyang asawa na si Christina. Yes. Christine Tin Tangonan ng Caloocan City, sa kanilang pagsama kahapon upang alalayan ng kanilang lola Diana. Hallelujah. At yes, buong maghapon tayo na kung saan ay meron tayong naging kapulong diyan sa bandang Shaw Boulevard ng Pasig City, Metro Manila. Hallelujah. At praise the Lord. Kaya shout out din ang kapatid na Lem yes, Makatandang, at gayon din ang kanyang kasama. Yes, nakalimutan ko lang yung pangalan ng isang poging lalaki from Pulilan, Bulacan. Yes, at gayon din ang isa pa na si Abigail Santos. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Yes. Well, tayo po ay dumako na sa ating pagkaing espiritual. Na ang pinaka-passage po natin ay Proverbs chapter 10 verse 11. Mga kawikaan. Kabanatang 10, talatang 11 ng ating pong tatalakayin ay it's about the mouth of a righteous is indeed a fountain of life. Yes. Ang bibig ng matuwid ay tunay nga naman ay bukal ng buhay. Kung bakit natin ito tatalakayin sapagkat yung mga tinalakay natin sa mga nakalipas, lalo na ang panahon pa naman ng Easter, ang pagkabuhay na maguli. Di ba mayroong pagkakataon na kung saan natalagay natin na
Tunay nga naman na bubuhayin mula sa mga patay ang mga righteous, mga tumatuwid, na magtatamo ng buhay na walang hanggan. At gayon din sa kabilang dako ay bubuhayin din ang mga hindi matuwid pero sila ay hahatulan. Kaya purihin po natin ang Panginoon at ganito po ang sinasabi mula sa New International Version. The mouth of the righteous is a fountain of life, but the mouth of the wicked conceals violence. Well, tinignan din natin sa pagkakabanggit mula sa version naman ng King James Version. The mouth of a righteous man is a well of life, but violence covereth the mouth of the wicked. At ang sinasabi naman ng Poimen, ang Biblia ng mga pastor, yes, sa wikang Tagalog, ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatago sa karahasan. Well, pinagpala tayo ng Panginoon sa talatang ito na nabasa sa tatlong bersyon. At pagpalain tayo ng Panginoon di lamang sa ating pagkarinig, kundi sa ating pagtititika at paggugunam-gunam sa mga nais na ipabatid ng Panginoon sa atin po. Well, maliwanag mga ka-ride-on sa ating Panginoon Diyos na itong binabanggit na righteous, matuwid, ay ito, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, na nakakaalam at gayon din na sumusunod sa kalooban ng Diyos, gayon din sa naisin ng Diyos, at gayon din sa kaparaanan ng Diyos nating buhay. Nanahayag sa pamagitan ni Jesucristo na gumagabay naman sa atin ng kaniyang banal na Espiritu na patuloy na ipinagkakaloob sa atin. Na kung saan ito po ang siyang maggagabay at mag-aakay sa atin at gayon din sa mga iba tungo sa mas magandang kapakanan. Yes, especially that leading towards into the fullness of life, tungo sa kalubusan ng buhay, na kung saan ito ay ipinagkaloob at patuloy na ipinagkakaloob at ipagkakaloob pa ng ipagkakaloob ng ating Diyos sa pamagitan ng kaniyang banal na Espiritu. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, in conjunction dito sa ating tinatalakay that the mouth of a righteous is a fountain of life, or indeed is a well of life, mga kapatid sa ating Panginoon. Maalaala niyo ang isang talata na kung saan ay naging katugunan ni Jesus sa babaeng Samaritana. Kung babasahin ninyo ang sinasabi ng chapter 4 ng The Gospel of John. Yes. Lalo na sa sinasabi mismo ng verse 14. Na ganito po ang pagkakasabi ayon sa King James Version.
But whoever drinketh of the water that I shall give him shall never thirst. But the water that I shall give him shall be in him. Yes, a well of water is springing up to everlasting life. Di ba mga kapatid sa ating Panginoon? Subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, yung tinutukoy mismo dyan na water o tubig. Yes, it has to do, yes, with that life, fountain of light na ibinigay ng Diyos at patuloy pa na ibibigay ipagkakaloob sa atin. Yes, yan ay, ang ibig sabihin ay, yan ay spiritual na buhay, mga kapatid sa Panginoon. Not necessarily yung iniinom natin na tubig araw-araw na nanggagaling sa pinanggalingan nito. Pero yung spiritual na kahulugan dito, mga ka-ride-on sa ating Panginoon Diyos, dahil nga naman ang tubig na sinasalok nga sa balon, kaya dumadaloy sa ating mga koneksyon ng tubig hanggang yan ay malagay sa ating mga palanggana, sa ating mga saingan at gayon din, paligo at kailangan natin. Well, yan ay umiinom tayo, pero nauhaw pa rin tayo. Subalit yung tinutukoy mismo ni Jesus ay kakaiba, mga kapatid sa Panginoon Diyos, sapagkat ito ay nagkakalob ng panghabang buhay na makapagbibigay sa atin ng tunay nga naman na kapunuan, upang hindi na tayo mauhaw, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya itong spiritual na bagay na ito, spiritual na buhay, mga kapatid sa Panginoong Diyos, in relation sa tubig na ino-inom, spiritually, this must always be a continuing progress by repeating and repeating of drinking that spiritual water in the Lord. Di ba meron sinasabi ni Jesus na I am the water of life? Yes, totoo po yun. At ang sino mang iinom, kailanman ay hindi na mauuhaw. Kaya nga ho, si Jesus ang kapunuan ng lahat. Si Jesus ang kalubusan ng lahat sa ating mga buhay, mga ka-ride-on sa Panginoon. Kaya nga ho, drinking that water in the spiritual dimension, mga ka-ride-on sa ating Panginoon Diyos, it indeed require us a regular communion with the source of that living water, no other than the Lord Jesus Christ Himself, our Lord and Savior. It's indeed a matter of our continuing connectivity with the Lord, our continuing communing with the Lord, our continuing living with the Lord, our continuing
abiding with the Lord, being with the Lord and under the Lord Jesus Christ. At yan ay napakahalaga. Even being with His words na nag-nurture po sa atin spiritually sa pang-araw-araw natin na pamumuhay, mga kapatid, sa ating Panginoon. Kaya nga ho, ang bagay na yan sa larangan po ng spiritual ay meron din na kinalaman sa ating patuloy na pagsampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Well, ano ba ang maliwanag na sinasabi sa The Gospel of John chapter 7 verse 38? Mga karaydon sa Panginoon from the King James Version, He that believeth on me, as the scripture had said, out of his belly shall flow rivers of living water. Kita natin yun. Ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan mula sa kanyang puso, ay dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay. Well, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, napakamatalinhaga ang sinabi ni Jesus. Punong-puno ng laman na pinagkakalob sa atin. Well, we cannot indeed fathom everything. Di natin lahat na maintindihan, maarok. Pero sa pamagitan ng ating patuloy na pagsampalataya, paniniwala, pagtitiwala at pagpapasakop mismo at pagsunod kay Jesus at gayon din sa kanyang mga sinasabi. Where surely goodness and mercy mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, na mula mismo sa kanyang puso, ay tunay nga naman na dadaloy ang mga ilog ng tubig ng buhay, walang makasasadka. Yes, walang makahaharang sapagkat yan ay biyaya ng Diyos, sapagkat yan ay punong-puno ng posibilidad. Punong-puno ng oportunidad at punong-puno ng kasaganaan at punong-puno ng assurances, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho, that analogy of rivers of living water, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, na kung saan ay tinuturuan ka, tinuturuan ako, tinuturuan tayong lahat na kung ibinibigay sa pagkakataon na ibinigay at ibibigay at patuloy na ibibigay ng Diyos kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Na ito po ay ipinagkaloob at patuloy na ipagkakaloob pa sa lahat po ng mga mananampalataya sa Kanya, katulad mo, katulad ko, katulad ng lahat ng mga sumasampalataya, naniniwala, nagtitiwala, nagpapasakop sa ating Panginoong Hesus Kristo. Pansinin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Napakaraming mga pagkakataon, di ba mga karaydon, sa ating Panginoon Diyos, na namamangha tayo kung paano tinutugunan lahat ng Diyos ng lahat ng ating mga panambitan. Lahat ng ating mga lamentasyon, lahat ng ating mga pag-iusap, ang ating mga kahilingan at gayon din ng mga pangailangan po natin sa araw-araw at maging sa mga panahon na kung saan naghahanap tayo ng daan,
naghahanap tayo ng kasagutan, naghahanap tayo ng kaparaanan, naririyan lagi si Lord. Na binubuksan niya ang bawat pintuan ng bawat river of living water. Na tayo po ay kanyang tinuturuan nga mga karaydon sa ating Panginoon Diyos so that the grace that gift from Him na pinagkakalob niya sa atin sa pamagitan ng kanyang banal na Espiritu, we can really understand, we can really appreciate, and we can really embrace, and we can really live to the utmost, mga kapatid sa ating Panginoong Diyos. Kaya napaka-importante na kung saan yung ating patuloy na hindi natitinag na pagsampalataya sa Kanya bilang mga matuwid na tinuwid at patuloy pa na tinutuwid ng ating Panginoon upang tayo ay patuloy na mamuhay na matuwid at patuloy tayo na magiging bibig, mga kapatid sa ating Panginoong Heso Kristo, ng katwiran. Tayo ang bibig mismo ng matuwid na nakapagkakalob po ng bukal ng buhay at tayo ay nagiging bukal ng buhay saan man tayo naroon, mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga po, we as Christian believers in the Lord Jesus Christ, indeed, we will continue to experience, yes, His overflowing life. Yes, overflowing grace, overflowing blessing, overflowing sustenance of the Lord, and overflowing solution to all of our longings, mga karaydon sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga ho ang dumadaloy na buhay na tubig na yan na nanggagaling sa buhay na Lord natin na nabuhay na maguli mula sa mga patay ay patuloy na kung saan ay yan ay dadaloy. Mag-uumapaw pa, siksig, liglig at umaapaw mga karaydon sa Panginoon Diyos. At gayon din sa iba't ibang manifestasyon at hatid niyan sa bawat isa sa atin. Kung may problema tayo, dumadaloy ang solusyon. Kung meron tayong mga karamdaman, dumadaloy, dumarating ang kanyang mahimalang pagkilos at pagpapagaling sa atin. Kapag tayo ay hungkag sa kaalaman at karunungan at kaparaan, naririyan siya na nagpapanibukas ng pintuan at bintana upang sa ganon ay punuan ang ating mga tigang na isipan at pangunawa at gayon din karunungan at kaalaman meron tayo. And we are indeed so amazed kung paano ang Diyos ng possibilities, so many surprises na kanyang ipinakikita, pinaparanas po sa bawat isa sa atin mga kapatid sa ating Panginoon. Well, itong tinatalakay natin mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, of that rivers of the water of life, we as being the beneficiaries and we as the conduit of this living water as righteous at patuloy na tinutuwid ng ating Panginoon, na ang banal na Espiritu ay talaga naman nasa atin. Pangako niya na pagkalooban tayo ng Espiritu at yan ay kanyang ginawa at patuloy na kanyang ginagawa. Yes, indeed. Well, the Spirit of the Lord, the living water. Yes, living in every Christian believer like you and me and all of us, mga karaydon sa Panginoon Diyos, that indeed
Yan na itinuturing natin mga kapatid sa ating Panginoon na bilang daluyan ng buhay na tubig. Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, as this so-called living water is spiritually, na patuloy na dadaloy at dumadaloy pa at patuloy pa na dadaloy sa pamamagitan natin na kanyang kinakasangkapan mga karaydon sa ating Panginoong Diyos. That indeed it brings, yes, the assurance of salvation. It brings the message, the reality, the truth of the gospel, and even the hope of resurrection and eternal life, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos. Sa bawat isa sa atin at gayon din na ito ay dadaloy sa atin para sa ibang mga tao. Kaya nga po tayo ng mga mananampalataya sa ating Panginoon Diyos bilang bibig ng Diyos na ito na atin pong sinasampalatayanan. Ang bibig nga ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatago sa karahasan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, patuloy po natin na kung saan ay ipinapanalangin sa ating Panginoon na ang banal na Espiritu, ang banal na mga salita niya, ang patuloy na kanyang mga pangako, probisyon at revelasyon ay patuloy na dadaloy po sa ating mga buhay so that this matter can enable you and me, enable us to carry out that gigantic great task na kanyang pinagkatiwala sa atin. And we can do it by the power of the Holy Spirit, His guidance. We can do it because God with us. His Word with us. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, napakahalaga yan. Yes, indeed, the mouth of a righteous is a well of life. The mouth of a righteous is a fountain of life. Well, mga kapatid sa Panginoon, at gayon din, the mouth of a righteous is an opening sa ating mga puso, mga karaid-on sa Panginoong Diyos. Kaya nga ho, ang mga matuwid ay nagsusumikap nga sa tulong at gabay ng Panginoon at gayon din ng kanyang banal na Espiritu at ng kanyang mga salita at gayon din ang ating patuloy na pagsasama-sama bilang mga mananampalataya sa Panginoon. Upang sa ganon ang ating pagiging matuwid at patuloy na tinutuwid pa na kung saan ay we can be able to live a good and with a noble heart. Maaari tayong makapamuhay na mabuti, maayos at gayon din na magiging malinis pa, dalisay at marangal ang ating mga puso at gayon din ang ating mga pag-iisip. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang mga matuwid na tinuwid at patuloy na tinutuwid ng ating Panginoon, na nagsisilbing bibig ng ating Panginoon Diyos, nakapaghahatid ng pag-ibig sa iba, nakapaghahatid ng malasakit sa iba, nakapaghahatid ng kaaliwan sa iba, at gayon din nakapagbibigay ng encouragement, ng pagpapalakas sa iba, pag-i-encourage sa iba, at gayon din na tayo ay kakasangkapanin pa ng Panginoon upang turuan ng mga iba, upang sa ganun gabayan ng mga iba, upang ang mga iba ay tunay na maging bahagi pa ng patuloy na tinutuwid at
tutuwirin pa ng tutuwirin ng ating Panginoong Diyos kay Kristo Jesus. Kaya nga po mga kapatid sa ating Panginoon, na sa pamagitan ng bawat lumalabas sa bawat bibig ng tao, ay mapapansin natin, malalaman natin kung siya ay matuwid. Kung siya ay makadiyos, kung siya ay nagbabasa, nag-aaral ng salita ng Panginoon, kung siya ay laman ng iglesia ng ating Panginoon. At gayon din, malalaman natin kung siya ay mapanalanginin, kung siya ay merong panahon na nagpupuri, so masamba ng tunay sa ating Panginoon. At gayon din malalaman natin kung ano ang madalas na lumalabas sa kanyang bibig upang maturing makilala nga kung siya ay bibig ng Diyos bilang matuwid at patuloy na tinutuwid ng ating Panginoon. Well, madali na malaman mga kapatid sa ating Panginoon Diyos mula sa bawat puso ng tao. Dahil nga naman, kung ano yung lumalabas mula sa puso ng tao, makikilala natin kung sino sila. Di ba mga kapatid sa ating Panginoon kung sinasabi nga ng Jesus ng mga hindi ang mga pumapasok nagpaparami sa tao kundi yung lumalabas mula sa kanyang puso. Well mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ang matuwid na tao na dinadalisay, tinutuwid ng ating Panginoon ay makita natin sa pamagitan ng kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga kind words na lumalabas sa kanyang bibig. Mula sa kanyang bibig mga kapatid sa ating Panginoon. Gayon din ay makikita natin kung isang matuwid ay siya ay gentle. Makikita natin kung ang isang matuwid, makikita natin kung siya ay gracious. Makikita natin kung siya ay matulungin. Makikita natin kung siya ay mabuti. Makikita natin na kung saan ay meron pong paggalang, pagrespeto ang kanyang pagsasalita at gayon din ang kanyang pag-uugali at gayon din ang kanyang mga kilos at gayon din ang kanyang paradigm of thinking, paradigm of thoughts, and even the paradigm ng kanyang puso, mga kapatid sa Panginoon Diyos. Kaya nga ho, mga kapatid sa Panginoon, kinukumpara nga ang isang matuwid na tao kaysa doon sa wicked. Yes, a wicked man, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, ay meron siyang evil na puso. Yes, his mouth or his or her mouth is indeed punong-puno ng karahasan. Yes. Kaya nga ho, makita natin na kung saan maging yung pagsasalita ay nakakapanakit sa kapwa. At gayon din na kung saan ang kanyang pagsasalita ay talaga naman iyon ay nakapagbibigay ng pinsala sa iba at gayon din yung mga magkakaibigan ay napag-aaway at gayon din na kung saan ay yung kanyang pagiging marites. Well, sa halit na marites sa katotohanan, marites sa ebanghelyo, ay naging marites sa mga usapin upang sa ganon ay makasakit sa kanyang kapwa at gayon din upang sa ganon ay maging kasangkapan pa siya upang sa ganon ay masira ang pagsasamahan ng mga iba na maayos. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, we have to live to the utmost. We as being part of the resurrection of the Lord Jesus Christ, that we continue to embrace that hope of resurrection and everlasting life through the Lord Jesus Christ, His Holy Spirit, and His words as being the mouth of the Lord. Yes, so that we can be able to be the fountain of life, a well of life. Mga kapatid sa ating Panginoon, tayo ay patuloy na maging bukal ng buhay at gayon din sa mga nananamlay
ay tayo pa'y kakasangkapanin ng ating Panginoon Diyos upang sila ay maging, smart, maging buhay na buhay. Well, mga kapatid sa ating Panginoon Diyos, tunay nga naman na meron dalawang klase ng buhay, ang buhay na patay at ang buhay na buhay na buhay. Saan tayo sa dalawa na yun? Buhay na buhay na buhay o buhay na kahit buhay ay para bagang patay? Well, mga kapatid sa Panginoon Diyos, hanggang dyan lamang tayo sa ating pag-aaral, mga kapatid sa Panginoon Diyos. At sana po ay patuloy po natin na isa sa buhay ang hatid ng ating Panginoon sa atin na mensahe ng buhay. Maging bibig tayo ng ating Panginoon sa Kristo upang dumaloy sa atin para sa iba. Yes, ang katotohanan, ang Ebanghelyo at gayon din, marami tayo na mapalakas, ma-inspire, marami tayo na mapalago, mapatatag at marami na kung saan ay ating pong madala sa banal na paanan ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, thanks so much, O Lord, Jesus Christ, for that challenge to all of us. Salamat din, Panginoon, sa bagong umaga, bagong araw, at gayon din sa bawat isa nakabahagi ngayon sa gawain na ito. May you continue, O Lord Jesus Christ, to bless us all the way, every day, every moment ng aming mga buhay. Kaya nga po, Panginoon, patuloy mo kami na ituwid, patuloy mo kami, Panginoon Diyos, na hasayin, patuloy mo kami, Panginoon, na dalisayin upang sa ganun, Panginoon, ay kami po ay maging buhay na instrumento mo saan man kami naroon. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa Panginoon. Ngayon po ay batiin po natin ang mga kapatid natin na birthday po nila sa pagkakataon na ito. Yes, purihin po natin ang ating Panginoon. Yes, hallelujah at praise the Lord. Yes, kapatid na Rachel at Tangonan Pasyon ng San Mateo Isabela Kamag-anak. Yes, happy birthday. At gayon din ang kapatid na Michelle Paulino Asanoma. Parang kilala ko ito. At parang naging kabataan ko ng panahon na ako pinadisno dyan sa bandang Malabon Central United Methodist Church na kapag-asawa ng Japanese at nandun dyan sa bandang Japan at napakarunong umawit ang kapatid na ito. Happy birthday kapatid na Michelle. At gayon din ang kapatid na Maricel Tangonan ng Aritaon, Vizcaya. Happy birthday Marjorie Ignacio Verida. Happy birthday at gayon din po kay Jean Bidad Arisala ng Tumawini Isabela. Happy birthday sa iyo. Chel ni Chag ng Samat Isabela. Happy birthday. Laila Cabansag Ocampo ng Samat Isabela. Happy birthday sa iyo. Emil Visitacion ng Samat Isabela, happy birthday at gayon din ang kapatid na Enrique Cuatrona ng Cabanatuan Isabela, happy birthday sa iyo. Virginia de la Cruz Mark Cadejas ng Bulinaw, Pangasinan, happy birthday. Siya po ay nasa Beirut, Lebanon. Cheryl Nebri Bautista ng San Met Isabela, happy birthday. Rodalyn Pabrus Layosa, happy birthday. G. Valencia Quijalbo ng Agadanan Isabela, happy birthday at gayon din kay June Patjes Emo Lotra, binaliktad yung Peliedo ang Bartolome ng San Mat Isabela, happy birthday at gayon din kay Hermogenes Parganan, yes, happy birthday. At gayon din ang isang kabataan, dinatukoy ang kanyang pangalan mula dyan sa bandang Manena United Methodist Youth Fellowship. Yes, yan ay somewhere sa bandang San Jose ba yan? San Jose, Pampanga. Kalapit ng Bataan. Na meron din tayong local church doon. At gayon din kapatid na Claire Cristobal Alejo ng Tuguegarao City, Cagayan. Happy birthday. Mikael Magnay Tangonan, happy birthday. At gayon din si Carlo Rivera. Yes,
ng San Mateo Isabela at ang kanyang asawa ay anak ng aking kapatid na sumusunod sa akin. Hallelujah! Praise the Lord! At gayon din ng kapatid na Josie Rose Evangelista Saliben na wedding anniversary ngayon, pero nakalimutan ko po yung kanyang pangalan ng kanyang asawa. Jess. Kapatid na Mr. Jess and Mrs. Josie Rose Evangelista Saliben. Aming Ama at aming Diyos, lahat po ng mga kapatid na ito kasama ang mga hindi namin mabanggit. Sabagat saan man dako sa buong mundong ito ay merong may kaarawan sa buhay at gayon din na merong isinisilang na sanggol, Panginoon, na kasama po sa aming ministeryo. Upang lahat sila, Panginoon, ay aming patuloy na idinudulog. Lalo na sa natatanging araw na ito ng kanilang kaarawan, patuloy po ninyo sila na papagpalain, pangungunahan, proteksyonan sa araw-araw at gayon din, Panginoon Diyos, na marami pa po na paparating na mga years sa bawat buhay nila. Napatuloy po ninyo, Panginoon, na pinagpapala, pinagtatagumpay at pinasasagana sa lahat po ng larangan, Panginoon. Pagpalain niyo pati ang kanilang mga pamilyang kinabibilangan, mga hanap buhay nila at gayon din lahat po ng kanilang mga alalahanin at pinagsusumikapan sa araw-araw, Panginoon. Dalangin namin, Panginoong Diyos, na kung saan sa natatanging araw na ito ay huwag sila makalimot na magsilapit sa iyo upang magpasalamat magtalaga ng kanilang mga buhay. At gayon din tulungan mo sila upang sila'y lalong tumibay sa kanilang pananampalataya at lumago espiritually. At gayon din ang kapatid na Jess at ang kanyang asawa, kapatid na Josie Rose, ay Evangelista Saliben. Pagpalain mo, Panginoon, ang mag-asawang ito sa kanilang buhay bilang magkapilas sa hirap at ginhawa, sa tagumpay, kabiguan at sa lahat ng panahon. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na maanguna magpala sa kanila, O Diyos, upang ang kanilang haharapin pa na buhay simula ngayon ay lalo pa nila, Panginoon Diyos, na may pagbuti at lalo pang lumalim, tumibay at lumawak ang kanilang pagmamahalan, malasakitan, pagtutulungan at gayon din ang kanilang pagsasalo-salo sa bawat pananagutan, responsibilidad na kanilang gampanin. Bless the whole family at gayon din ang kanilang mga supling at gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang kabuhayan at gayon din marami pa po na darating na mga wedding anniversaries sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Sa tanging pangalan ni Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoong Diyos. In Jesus' name, Amen. Mabuhay ka nawat pagpalain, masayang pusong may dalangin. Sa Diyos Ama na lubhang maawain, nabigyan ka ng buhay na maningning, lumawig na wa ang iyong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran, naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Hinihiling na may pagpalain ang mga araw upang darating,
Ingatan ka sa hirap at lagim, laging payapang buhay mong angkin. Lumawig na waan ngayong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia nating minamahal. Nagpapasalamat kami, Ama, sa pag-ibig mo walang kapara. Ang tahanan ngayon'y nagsasaya, ay yung pagpalain sa tuwid-tuwina. Lumawig na waan ngayong buhay, at mapuspos ka ng kapalaran. Naglilingkod na may kagalakan sa iglesia natin minamahal. Happy birthday sa inyong lahat. Happy wedding anniversary sa inyong lahat. Palakpakan natin lahat po sila na may birthday sinilang sa araw na ito. Gayon din ng wedding anniversary. Itiraman natin kanilang mga pamilyang kinabibilangan. Purihin po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah at praise the Lord. Tayo po'y patuloy na lumapit sa ating Panginoon. Kung kayo po'y mayroong mga prayer request, type nyo lang mga isent ninyo nang makita po natin, mabasa natin mamaya. At pinupuri po natin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. Yes, mula sa kamag-anak, Beatrice Segundo Collado. Well, puri ng Panginoon Diyos. Mula sa Mezabela at hindi na kung saan ay nasa iba yung dagat ito. At ang kanyang comment ay ganire. Kagabi po ito, good night po, Bishop. Yes. Please include us all in your prayers. Salamat po, Bishop. Cousin Beatrice Segundo Collado po ito. Well, ang kamag-anak na ito ay batch 65 ito ng Iblan Memorial College pa siguro na. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! At aming Ama at aming Diyos, inyo pong patuloy na katagpuin ng kamag-anak Beatrice Segundo Collado. Saan man siya naroroon, Panginoon, kasamang kanyang buong pamilya, may you always be with them, O Lord Jesus Christ. Kayo pong nakakabatid sa nilalaman ng kanyang kahilingan, Panginoon. Yes, O Lord Jesus. Patuloy na i-bless mo, pangunahan at proteksyonan siya ang buong pamilya at patuloy na niyo pong ipagtagumpay sila sa lahat po ng larangan. Ilayo sa anumang sakuna at gayon din sa mga karamdaman, patuloy po na patibayan sila sa pananampalataya at patuloy na lumagi sila, Panginoong Diyos, sa espiritual na pamumuhay at gayon din, na patuloy na gawaran niyo sila, Panginoon, ng good health and wellness. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. Shout out. Well, sa ating kamag-anak Beatrice Segundo Collado. Hallelujah, isa sa mga officers ng Iblan Alumni Association. Yes, mga kabali sa Panginoon na kung saan ay tayo po ay nakadalo dito nung nakaraan at sa ating pagdalo ay sa ating pong mga pagtatanong at mga suggestion ay naatasan tayo na kung saan ay igayak ang kanilang constitution and bylaws. Hallelujah. God praise the Lord. Yes, Lord Jesus, patuloy po namin na ipinapanalangin ang buong pamilya ng mga Tiangco,
sa kanilang patuloy, Panginoon Diyos, na pag-aalaala at gayon din na pagpupugay, selebrasyon ng buhay at paglilingkod ng kapatid na yumaong JC at Chanko na nakalagak dyan sa bandang St. Peter Memorial sa Commonwealth Avenue ng Quezon City. Patuloy po, Panginoon Diyos, ng yakap ng iyong pagmamahal ay madulutan silang lahat, Panginoon, ng kaaliwan. At gayon din ang kalakasan na kailangan po nila. At gayon din, Panginoon Diyos, ng biyaya na kailangan nila sa mga panahon na ito. At gayon din na patuloy nila na panghawakan ang pangako mo ng pagkabuhay na maguli at buhay na walang hanggan. Salamat po sa naging buhay at paglilingkod ng kapatid na JC Chanko. At gayon din, Panginoon, pagpalain po ninyo ang lahat po ng nagigiramay at gayon din lahat ng mga lingkod mo na kinakasangkapan mo gabi-gabi sa pamamahayag ng banal na salita. Yes, Lord Jesus, patuloy po namin pinagkakatiwala ang buong katawan, espiritu at kaluluwa ng kapatid na JC Chanko sa inyong walang hanggan na pangangalag at paghahari sa kanya sa banal na laan sa langit. In the mighty name of Jesus, yan po ang aming panalangin, ang lahat ay magsabi ng amen at amen sa Panginoon. O aming Ama at aming Diyos, gayon din lahat po sila na merong taglay na karamdaman. Yes, at maging sila na nasa hanay na po ng recovery at gayon din sila na pinagaling mo. Namin din ipinagpapasalamat. Yes, Lord Jesus, lahat po na may karamdaman, saan man sila naroon sa loob ng pag-abutan o nasa kanilang mga bahay, na kung saan ay naaabot niyo, Panginoong Diyos, sila sa pamagitan ng iyong malawak na kaparaanan, Panginoon, na walang imposible sa inyo. At diyan, Panginoon Diyos, ay kasama po ang mga araw-araw po na amin pong ipinapanalangin, Panginoon. Yes, katulad po ng kapatid na noribibat ng Cebu sa kanyang heart failure at gayon din isa sa ugat ay may bara. Ang kapatid na Iyas Holy Spirit Domingo na merong ulcerative colitis dyan sa bandang Quezon City at gayon din po ang kapatid na Mirna Bennett ng California, USA para sa kanyang kalubusan na recovery. At gayon din po ang kapatid na Teresita Yumul Mendaros na may bukol sa breast na taga dyan sa bandang Dinalupihan, Bataan. Maging ang kapatid na Connie Bio ng Dinalupihan, Bataan na meron din bukol sa kanyang leeg. Ami Pianar na mild stroke na mataas po ang level ng kanyang sugar. Pastor Olivero Chia ng Cebu City Baptist Church na meron pong heart enlargement, hypertension, hyperacidity at prostate. At gayon din ang kanyang mahal na asawa Stephanie Rizario Chia na merong lupus symptom. At gayon din po aming Ama at aming Diyos. Ang mga iba pa na aming pong pinapanalangin katulad po ng kapatid na Reverend Bernard Basig na nasa USA, Reverend Dante Bong Simon na nasa California, USA, na sila po, Panginoon, ay mga batchmate natin sa seminary at gayon din si paring Reverend Simeon Labasan Arsiaga ng Tarlac, Deaconess Elisa Adormeo Gansit ng Trias City, Cavite, sa pain sa kanyang lumbar. Gayon din ang kapatid na Marites Herman na nasa Japan sa pagamutan. At gayon din ang kapatid na Hasmin Celesta na nasa Japan din na dehydrated. Gayon din naming amataming Diyos ang Pastor Adelia Agustin Valenzuela ng Qatar na dumadaan din sa kanyang mga pinagdadaanan na gayon din ang kanyang pagsamo ay siya po, Panginoong Diyos, ay mapagkalooban ng patuloy na recovery at healing. Tita Corazon Navarro, Mera Navarro at gayon din ang kapatid na Rinaldo Navarro ng Sito Balanga, Bataan. Kayo pong nakababatid sa kanilang current na kalagayan. Yes, for their good health and wellness and recovery.
Pastora Baby Bulgado at ang kanyang anak na si Connie Bulgado ng Camarin, Caloocan City, Metro Manila. Para din sa kanilang good health and wellness, Namnama Abelya na merong cancer mula sa Quezon City. Gayon din o aming ama at aming Diyos ang kapatid na Nanay Sophia at Nika Cruz Bagtas para po sa kanilang kalubusan ng kagalingan. Minerva de la Cruz ng Calaca, Batangas na meron pong heart ailment, mabagal tibok ng kanyang puso. Heights Tian Pulido ng Calawag, Quezon sa kanyang mga pinagdadaanan na therapy na ito po ay hanggang August 2023. Doktora Pura Bawan, ang asawa ng aming bagong Real Bishop ng West Middle Park. Yes, Lord Jesus, kagalingan din para sa kanya. Gayon din po aming ama at aming Diyos, ang kapatid Melita Celeste ng Talim Island, binangon ang results sa mga iniindan niya sa kanyang lupang katawan at kalusugan. Yes, at gayon din Panginoon. Ang Uncle Pedro Galyaro Tangonan dito sa Marikina City, sa kanyang pinagdadaanan din po na karamdaman, gayon din po ang Lenlen Tangonan Lianyo ng San Matisabela upang siya ay ma-restore at gumaling. Angela Urizal Delio ng Science City of Muñoz, Nueva Ecija na diabetic at merong cervical cancer stage 2. Jane Lumacan na na-stroke na merong heart ailment. Mila de la Cruz Simon ng Cleveland, USA para sa kanyang complete recovery. At sila mula sa Bacoor City, Cavite, Teresita Cabrigas, yes, na nagdadialysis twice a week. Rosemary Megsila na 4 time na na-stroke at gayon din kailan po ma-restore ang kanyang puso. Sani Peña Perte patungkol sa kanyang breast, Efren Tanglaw na kung saan ay naoperahan, yes, sa kanyang colon. At gayon din ang kapatid na Angelita Luod ng Mindanao na nasa stage 4 breast cancer. Denmark on boy na meron pong rheumatic heart disease. At gayon din o aming ama at aming Diyos ang kapatid na Reverend Dr. Marvin Solayo Delio ng San Miguel, Bulacan, na meron pong komplikasyon ng kanyang diabetic na unti-unti siyang nabubulag at meron siyang diabetic retinopathy at meron pang problema sa kanyang kidney, neuropathy, makirot, kamay at paa. At gayon din o aming ama at aming Diyos ang pamangkin na nasa California ng kapatid na Felipe Satorno na merong sakit sa kanyang puso. Well, lahat po sila, Panginoon Diyos, aming idinudulog sa inyo. Na inyo pong pairukan, Panginoon, ang kanilang mga pagsamot kahilingan at pati ng aming pinagsama-samang panalangin, Panginoon Diyos, para po sa bawat isa sa kanila. And allow us, Lord Jesus Christ, to claim before your awesome presence complete healing upon complete healing. Recovery upon recovery, good health and wellness upon good health and wellness, restoration upon restoration, good health and wellness upon good health and wellness, and even spiritual and financial provisions upon spiritual and financial provision. Marapatin niyo, Panginoon Diyos, please release all of them through your Holy Spirit. At gayon din, sa pamagitan ng inyong mga servants na inyong mga kinakasangkapan, Panginoon. Bless mo, Panginoon, pati ang kanilang mga pamilya na kinakinabilangan at gayon din ang kanilang mga livelihood. At higit sa lahat, Panginoon Diyos, ang magtumibay pa ang kanilang mga pananampalataya at gayon din na lumalago pa sila spiritually, Panginoon. Yes, Lord Jesus, hindi lamang iyan kundi maging ang mga kaganapan ng iba-ibang klase ng tinatawag na social ills. Yes, sa bawat lipunang ginagalawan sa buong mundong ito at sa bawat bansa at gayon din sa partikular na bumubuo sa bawat bansa, Panginoon. Yes, napakaraming mga usapin, napakaraming mga problema, napakaraming mga pangailangan, napakarami, Panginoon Diyos, na kung saan ay binubunuan ng panahon at talino at kakayanan upang magkaroon ng kalutasan.
Yes, Lord Jesus Christ, we pray for the continuing act of your intervention to all nations, to the whole world at gayon din sa buong sangkatauhan for the intensive and radical transformation of church and society of every nation and the whole world and the entirety of humanity, O Lord Jesus Christ, to be put under your sovereignty, your kingdom, so that everybody, O Lord Jesus Christ, can really experience the beauty, the essence, the message of being in you. Yes, you that can provide the fullness of light, the fullness of righteousness, the fullness of holiness, the fullness of peace, and the fullness of justice, and even the fullness of blessings. For livelihood, for healing, for restoration, for reconciliation, and even for the stoppage of this global pandemic, and even the stoppage of war sa mga lugar, Panginoon, na nangyayari ito. Yes, Lord Jesus, be with us for the whole day as we continue to be with you. And help us, O Lord Jesus Christ, to carry out our great tasks and responsibilities, yes, towards prison and victory, O Lord Jesus Christ, and that your holy name be always glorified. Yes, thank you so much, Lord. Forgive us of our trespasses, of our neglection, and please, O Lord Jesus Christ, continue to cleanse us, to put us into that pedestal of being your mouth of righteousness, as being your rivers or fountain of life, O Lord Jesus Christ. We bring back all the praises and glory. In the name of Jesus, ito po ang aming panalangin. Lahat ay magsabi ng Amen at Amen sa ating Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Yes. How are you, my dears? Puri ng Panginoon, at kumusta ang buhay at kumusta kayo lagi? Hallelujah at praise the Lord. At alam niyo ba, kahapon na kung saan ay yung pong paglalakbay namin na hinahabol namin na alas 2 na meeting dyan sa bandang Shaw Boulevard ng Pasig City to meet some managers of the company for a very important meeting. Ay puri na pa yan. Napakainit ng panahon. Kahit na merong aircon, naka-tres na, for na, ay talaga naman napakainit. Ngayon, pagdating namin doon sa bandang malapit na, ilang hakbang na lang ay nandun na kami sa aming destinasyon, yan sa aming pagtawid mula doon sa malapit sa Unilab patungko sa Barangay San Antonio, na kung saan napansin ko na yung sasakyan ay talaga naman hindi makatakbo ng normal. Talaga naman bagal-bagal siya kahit na anong kung ano ay mabagal, naitawid naman natin. At na kung saan ay ating pong itinigil sa isang likod doon na bawal pala ang mag-park. At yung pala hinuhuli, tinitikitan. Well, kinuntukuntinin natin kung ano pang diferensya, pinapahinga natin at mainit talaga yung makina dahil nga sa init ng panahon. At tayo bumili ng 800 liters ba yan? Na yan sa tubig upang sa ganun ay ano ba? Yung malaki na tubig na gano'n. At yun, dinagdagan natin yung tubig ng makina at 6 liters. 800, napakarami yan, isang truck. At pinahinto. At doon pala ay marami nang uhuli. At naghanap pa ako ng tubig at nakahanap naman ako na meron naman 7-Eleven doon. At medyo matagal din kami ng konti at gayon din ay
pinuntahan kami ng aming kamiting at gayon nila kung saan ay sino ba kung kunay pandar. Okay na at ang hirap magparking doon at maraming nanguhuli at nakapark din. At ang panalangin ko ay paano kaya yung pag-uwi namin na kapag pag ganon yung kanyang takbo ay baka makakarating kami ng madaling araw na. O dili kanya iiwasan yung mga pataas na ganon. Yes. Pero napansin ko nang pauwi kami ay talaga naman nanumbalik yung kanyang sigla ng lakas ng sakyan at mabilis na siya. Kaya puri ng Panginoon at pinaniniwala na ang Diyos ay kumikilos. Kaya maalala ko ng panahon pa na kung saan dyan sa bandang EDSA, Magallanes, ay natanggalin din tayo ng gulong dyan. Yan, matagal na yan. Yan ay panahon pa na tayo po ay obispo ng United Methodist Church noon. Pero yun ay natanggal at kaya unti-unti na kung saan ay yung gulong ay napunta sa gilig at doon siya namayapa. At okay naman yung pagkakabagsak sa ganun ay talagang itoto ka ng sakyan at talaga naman mayroong mga ganun na mga karanasan na hindi pinapahintulot ng Panginoon na ang abang lingkod ng Panginoon Diyos. Lalo na kasama ko ang aking bisit gayon din ng ang lola, puri ng Panginoon Diyos, ang kanyang pagliligtas ay gayon na lamang. Kaya thank you so much, Lord Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, tayo po ay, yes, well, ano ba yung tinuturo? Yes, well, sa ating mga comments na ating pong tinutunghayan, yes, how are you, my dear Erlino Pasion and family dyan sa bandang Bangbang, Nueva Vizcaya. God bless the whole family at lahat po kayo dyan sa bandang Nueva Vizcaya. God bless you all. Ang kanyang comment, good morning Bishop, joining po from Crossroads United Methodist Church, Bangbang, Nueva Vizcaya with my wife, Lilua Joy Asis Passion. God bless your ministry. Maraming salamat po at gayon din na good morning. God bless you all dyan. Pinamili po ng paralaning puso. Gayon din mo lang sa ating kapatid na Pastor Leonardo ng Sito Balang, Bataan. Yes, God bless the whole family. At kayo lahat dyan sa bandang Bataan at gayon din ang Capital Methodist Church at gayon din ng Whole World Friendship Prayer Brigade. Hallelujah at praise the Lord. Ang kanyang comment, blessed morning po Bishop, Lito, Ate Jean, and Olabiyay, and all Karaydon Ministry. Salamat po sa sharing. Ate Cora, puri ng Panginoon, blessed morning din at God bless you dyan. Hallelujah at praise the Lord. How are you, my dear kabayan? Billy Ripalda ng San Mateo Isabela, God bless the whole family at lahat kayo dyan. Na mga kababayan, purihin natin ang Panginoon kanyang comment. Good morning, amen, God bless you, Bishop. Yes, thank you likewise. Ngayon din, how are you, my dear General Bishop at Joey Lapitan ng Metropolitan Calabarzon Medicinal Conference sa Kabasi dyan sa Batang Church by the Highway Christian Valley School along Aguinaldo Highway, Sitobagor, Cavite. Hallelujah, God bless the whole family and your ministry and leadership. At puri ng Panginoon, ikaw palang spear kagabi dyan sa burol ng kapatid na JC Chanko. Hallelujah, purihin natin ang Panginoon at ang tanong natin sa iyo ay naawit mo ba yung It Is Well? Hallelujah. Ang kanyang comment, good AM mga ka-ride on. Thank you very much likewise. Hallelujah. At gayon din, mula sa kapatid na Milit Celeste ng Talim Island, Binarsal, gayon na kanyang mahal na asawa, Pastor James Celeste, God bless the whole family at lahat kayo dyan sa Batang Binangon Rizal. Yes, God bless you all. Ang kanyang comment, blessed morning po Bishop, Lito, Ma'am Jean, Tita Biyaya at sa lahat ng mga karaydon ministry at God bless you all. Maraming salamat. Gayon po sa inyo lahat dyan with emoji po ng yes, mga panalangin at gayon din iba-ibang klase ng mga puso at gayon din ng yes, mukha ng tao na panata, gayon din may puso at gayon din peace. Meron din mata na kung saan ay merong dalawang stars at meron din naka-side view na kung saan lumalabas pang puso dito.
talbos na malunggay na masarap ulamin at gayon din ang bulaklak ng gumamela. At gayon din po ang bulaklak ng sunflower at gayon din po ang bulaklak ng rosas ng Talim Island Binangang Rizal. Hallelujah! Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At gayon din mo na sa kapatid na Jocelyn Subangili sa Solben ng Maria Aurora Province. God bless the whole family. At lahat kay Jen, happy wedding anniversary. Ilan taon na ba kayo na pinagsama ng ating Panginoon? Hallelujah! Ang kanyang comment, good morning, God bless us all po. Maraming salamat. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Whenever niyo po ng puso mo ka ng tawad, gayon din ang panalangin at saan ba yung celebration ninyo? Nang makahabol po tayo pero malayo, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Yes, gayon din mula sa ating kapatid na Governor B. Bill Madringo ng Pansol, Diliman, Quezon City, Banta Manila. God bless the whole family. At lahat kay Jen sa bandang Quezon City. Yes, ang kanyang comment. Yes, iba po ng puso, meron lamang stars at may nakasulat na amen. At gayon din ang nakasombrero na lalaki na pogi. Ang kanyang mahal na asawa at gayon din ang pumapalakpak. Hallelujah. At gayon din ang kanyang emoji ng glory. Glory to God in the highest. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yes, gayon din ang kanyang added emoji. Medyo nakasadviews niya at gayon din nakatagilid. Yes, at morning. Sabi niya, thank you very much. Morning din. Gayon din ang emoji ng blessing mula sa ating kapatid na Milita Celestra. Hallelujah. At gayon din ang kanyang added comment emoji. Yes, 2 beses na kung saan na kanyang pinadala. Yes. At lalong dumami ang iba-ibang klase ng prutas na nasa mangkok. At gayon din merong background na malaking puso at meron nakasulat, love you all. Yes, thank you. Love you all. Sana all, love you all. At gayon din ang kanyang emoji ng glory at gayon din ang kanyang emoji ng puso. Merong 5 stars at meron nakasulat na amen. Hallelujah. At gayon din ang kanyang emoji ng panalangin. Merong 4 na stars at sa ribbon meron nakasulat na blessed at gayon din ang kanyang emoji ng hawak-hawak niya na ibinibigay niya na rosas. Hallelujah, rosas. Purihin natin ang Panginoon. Yes, at gayon din ang emoji uli ng puso. Meron namang stars at meron nakasulat na ribbon. At gayon din kapatid na Betty Genosela Bersosa ng Ilagan City, Isabela. God bless the whole family at lahat kayo dyan sa bandang Cagayan Valley. God bless you all. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon din ng kanyang comment. Is watching with you. Thank you very much. Yes. Gayon din mula sa ating kapatid na Milita Celestra. Yes, sa emoji po ng puso. Yes, na merong 5 stars at gayon din meron nakasulat na amen at ganyang emoji ng blessing. Hallelujah. At gayon din, kumusta kayo Manang Macaria Carretero raon ng Barangay Tondol, Anda, Pangasinan. Kumusta kayo dyan? God bless the whole family at lahat kayo dyan sa bandang Pangasinan, lalo dyan sa bandang Tondol, Anda, Pangasinan. Ang kanyang comment, mapagpalang umaga sa ating lahat, Bishop Ma'am Jean. God bless us all. Maraming salamat sa Diyos. Love, care, prayer, always. Carretero, Raon family. Bless po Tondol Beach Community Christian Church. Yes. Bless lahat ng bahay sambam po ni Lord. Yes. Maraming salamat sa Ride On Ministry na mapagmahal na Panginoong Diyos. Yes. Praise God in Jesus' name. Amen. I love all mga kapatid sa pananampalataya. Yes. At gayon din, maraming salamat Bishop sa lahat. Itianos mo po, Bishop, good health always. Merong portion na Ilocano. Maraming salamat sa lahat. Itianos mo, Bishop. Ibig sabihin ng anos mo ay yung tiyaga mo. Hallelujah. Wira ba niyo po ng maraming puso? At gayon din ang mga panalangin na maraming puso. Panalangin. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you very much. Good morning din at God bless you all dyan. At comment mo na sa ating kapatid na Milita Celestra, pakisama po ulit sa panalangin si Asmin Celestra. Nasa ospital pa po ng Japan sa kanyang pangihina po. Wira mo po ng panalangin. Gaya ni panalangin mula dito hanggang doon. Hallelujah. Praise the Lord. Yes.
We reiterate, O Lord, that Jesus Christ for the complete healing, recovery, good health and wellness, and restoration for Hasmin Celesta na nasa pag-amutan dyan sa bandang Japan. Maharapatin niyo, Panginoon, at palakasin niyo sa gitna ng kanyang panghihina. Yes, Lord Jesus Christ, we pray and we claim and we declare for miraculous healing that will be provided for by you sa kapatid na ito, Panginoong Diyos. Bless the hospital, the medical frontliners, at gayon din ang mga medical procedures na ginagawa, and even, Lord, to bless their financial need and even the family of Celestra as a whole. In the mighty name of Jesus, amen at amen sa Panginoon. Shout out po sa lahat po ng pamilya ng kapatid na Hasmin Celestra. Hallelujah. Complete healing sa iyo, kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. How are you, my dear compadre? Dating DSE Reverend Luis Cruz ng sana ba destino mo? Doon pa rin ba, kumare? At pa rin ang Panginoon ng Battery Methodist Church ng Hermosa, Bataan, kung yan pa rin ang destino mo. Yes, God bless the whole family. Pakixtend my regards kay Daconesa, ang iyong asawa at gayon ng buong kongregasyon at gayon para lang dyan. Ang kanyang comment at a blessed morning, Bishop Litangonan and family. Thank you very much. Gayon din po sa inyo lahat dyan. Hallelujah. Added emoji ng puso, meron lamang stars at gayon din meron nakasulat na amen. Mula sa ating kapatid na Josie Rose Evangelista Salaben. How are you, my dear? Yes, si Man, kapatid na Edgar Francisco de Guzman na nasa kalagitnaan ng karagatan sa mundong ito. Puri ng Panginoon at God bless you, your whole family, at gayon din mga kasama mo. Hallelujah, shout out sa lahat po ng mga seafarers at gayon din mga overseas Philippine workers na nasa iba't ibang mga bansa. Hallelujah, gayon din mga migrated families. Hallelujah, ang kanyang comment, amen. Yes, indeed, amen sa ating Panginoon. Gayon din ang kanyang added comment, God bless po, Bishop Lito Tangonan. Thank you very much. Gayon din po sa inyo dyan, kapatid na Brother Edgar. At gayon din added comment mula sa kapatid na Josie Rose Evangelista Salaben. God bless you, your family, and your ministry, Bishop. Thank you very much. God bless din. At gayon din, amen at amen. Thank you very much, Lord, sa araw na ito na wedding anniversary po namin. God bless us all po. Hallelujah. Happy anniversary po ng Panginoon. Binabudyo po ng puso. Mukha ng tao panalangin. Yan, same. Hallelujah. Payurihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Enjoy ninyo ang wedding anniversary dyan. At sorry po, di ako makapunta malayo at hindi na ako aabot sa oras ng celebration. Hallelujah, praise the Lord. At gayon din added comment mula sa kapatid na Melita Celestra, Bishop, naghihina pa po si Hasmin. Hallelujah, with every panamalayan. Ngayon dinideklara natin yes, malakas na ang kapatid na Hasmin, pinapalakas ng ating Panginoon sa Kristo. Hallelujah, at praise the Lord. Yes, how are you, my dear Hamets de la Cruz, dyan sa bandang yes, Santa Cruz, Laguna. God bless you, your family, and your ministry, at gayon din lahat po kayo dyan sa bandang Laguna. Ang kanyang comment, amen. Purihin natin na po yung hallelujah. Yes, shout out sa kapatid na Nel Danunan dyan sa bandang California, USA. Hallelujah. God bless the whole family at kayo lahat dyan sa bandang USA. Yes, si Tacor sa Navarro dyan sa Tibalanga, Bataan. God bless the whole family ng Navarro. At gayon din ang buong Bataan at gayon din kapatid na Every Step, Every Nation, Brother Ender Arcangel Felix dyan sa bandang USA. God bless the whole family. At lahat kayo dyan, pag-extend ng ang pakumusta sa iyong loved ones dyan. Puri na Panginoon, gayon din ang kapatid na Achi Marianita Pondo ng Cebu City, Cebu, yes, Visayas. God bless you, your family, your ministry, at gayon din ang whole of Friendship Ribig, at gayon din ang iyong medical work to the hospital. Hallelujah. Uli na Panginoon, gayon din ang kapatid ng Lisa Tomas dyan sa Batang Maryland, USA. God bless the whole family at lahat kayo dyan. Yes, kapatid Minerva de la Cruz dyan sa Batang Calaga, Batangas. God bless the whole family at gayon din lahat kayo dyan sa bandang Bataan, sa bandang Batangas. Purihin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. And praise the Lord. Yes. Purihin po natin ang ating Panginoon. Yes, gayon din ang ating Panginoon sa Kristo. Yes, hallelujah.
ang Holy Spirit at gayon din ang Diyos amang nag-iisang Diyos na hayag sa tarong persona pero isang Diyos. Hallelujah. Gayon din ang mga di mabilang na mga libo-libo ng mga angels ng Panginoon sa buong kalangitan at gayon din ang buong kaharian ng Diyos, the kingdom of God in Jesus Christ, of which we continue claiming and declaring every day kingdom favor sa bawat isa atin, kingdom peace sa bawat isa atin, kingdom love sa bawat isa atin, kingdom faith sa bawat isa atin, kingdom hope sa bawat isa sa atin, kingdom joy sa bawat isa sa atin, kingdom victory sa bawat isa sa atin, kingdom overflowing grace sa bawat isa atin, kingdom fruitful and victorious 2023 and beyond sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. At gayon din shout out sa ating kapatid na Percy Valencia ng Barangay Bagong Barrio ng Sitapgalacan City. God bless the whole family. Valencia at gayon din the whole family. Palermo, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Gayon din ang lugar niyo dyan. Well, mga kapatid sa ating Panginoon, abang lingkod ng Panginoong Diyos ay pansamantalang nagpapaalam po sa bawat isa mula episode 1033 tungo sa parating episode natin po harapin mula Lunes hanggang Biyernes. Purihin natin ang Panginoon na may you enjoy the whole day as you fulfill your duties and responsibilities at gayon din naman na nakaatang na mga gawain ninyo sa buong maghapon na maging matagumpay at gayon din na kung saan ang pag-ingat ng Diyos ay sumainyo. Yes, at gayon din ang darating na buong magdamag muling ay maging mapayapa, maging ayos at gayon din na kung saan ay makatulog tayo na mahimbing at makapagpalakas. Magising tayo na maluwalhati sa darating umaga na kung saan ay handang harapin ng Panginoon na merong ngiti, na merong galak, na merong pagkapasalamat at merong muling pagtatalaga ng buhay sa Kanya at haharapin ang bagong umaga, bagong araw na hatid ng biyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Hallelujah! At sa muling pagkikita mga karaydon sa ating Panginoon Diyos, babay po sa bawat isa atin at purihin natin ang Panginoon. Babay po at peace sa lahat po sa inyo.